Noong 2022 sinalakay ng Rusya ang Ukraine gamit ang isa sa pinakamalalaki at pinakamalakas na fleet ng tangke. Inaasahan na ang fleet na iyon, na binubuo ng halo ng mga makabagong tangke gaya ng T-72M at matitibay na tangke mula pa noong panahon ng Soviet, tulad ng T-72. Inaasahan na maglalaro ito ng mahalagang papel sa pagkuha ng matindi at ganap na tagumpay para sa mga puwersa ni Vladimir Putin. Pero hindi iyon nangyari. Dahil sa mga maling taktika ng Russia, kapalpakan sa intelihensya at matapang na depensa ng Ukraine, nakaranas ang hukbong Ruso ng makasaysayan at malaking pagkawala ng mga tangke at hindi nila nagamit ng buo ang kalamangan sa armor. Hindi dapat ganito ang kinalabasan. Matagal nang kilala ang Russia sa mga tangke nila mula pa Unyong Soviet. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, gumawa at nagpalabas ang mga puwersang Soviet ng pinakamalalakas na makinaryang militar noon, gaya ng kilalang T-34 na madaling mag-adapt sa mahihirap na kondisyon. Ngunit may mga depekto rin. Ang Su-152 ay may sapat na lakas ng putok para sirain halos lahat ng tangke o armored na sasakyan ng kalaban gamit lamang isang tama at maayos na putok. Pagpasok ng panahon ng Cold War, ipinagpatuloy ng Unyong Soviet ang halos di kapani-paniwalang kakayahan nitong magdisenyo at bumuo ng mga tangke na nangunguna sa mundo, tulad ng T-55 na naging isa sa mga pinakamaraming nagawang tangke sa kasaysayan. Ang T-62 na may kauna-unahang smoothbore na kanyon ng tangke sa mundo, at ang T-72 na naging gulugod ng puwersang Soviet hanggang sa tuluyang mabuwag ang Unyon at patuloy na ginagampanan ang malaking papel sa mga operasyong militar ng Russia hanggang ngayon. Habang ang mga pinakabagong tangke ng Russia ay hindi pa talaga nasusubok ng husto, walang duda na mayaman ang reputasyon ng bansa sa paggawa ng mga tangke na napakalakas, maraming gamit at mahirap talunin. Nang magsimula ang pananakop sa Ukraine noong 2022, tinukoy ng maraming military analysts ang malaking imbakan ng Russia ng makabago at Soviet na tangke bilang malaking kalamangan ng Kremlin. May ilang lumang tangke ng Soviet ang Ukraine na itinabi para sa pangangailangan. Pero hindi nito matutumbasan ang dami ng tangke ng kalaban. Mahirap tukuyin ang eksaktong bilang. Ayon sa ulat ng maraming organisasyon, ang Russia ay may halos 3,000 operational na pangunahing tangke ng labanan o MBTs sa simula ng digmaan. Marami pang nakaimbak sa military warehouse at iba pang pasilidad sa bansa, handang ilabas sa labanan kung kinakailangan. Ang halos 3,000 aktibong MBTs ay kinabibilangan ng ilang malalakas na bersyon, tulad ng nabanggit na T-72 at ang mas modernong T-80 at T-70 na mga modelo, na pawang itinuturing na napakahusay at epektibong mga makinang pandigma na may sapat na armor para tiisin ang mga atake ng kalaban at sapat na firepower para wasakin ang anumang puwersang haharang sa kanila. Inaasahan ng mga analyst na dudurugin ng mga tangkeng ito ang anumang depensang kayang buuin ng Ukraine. Pinangungunahan ang pagsugod ng Russia patungo sa tagumpay at pinamumunuan ang mga pag-atake ng bansa hindi lang sa mga pinagtatalo ng teritoryo ng rehiyon ng Donbas, kundi pati na rin sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine tulad ng Kharkiv at Kiev. Isa sa dahilan ng kumpiyansa ni Putin at mga commander niya sa mabilis na tagumpay ay ang lakas ng mga tangke ng Russia. Noong nagsimula ang digmaan, akala nila walang magagawa ang Ukraine para pigilan ang makapangyarihang makinang ito na dumaan sa kanilang kalsada, pasabugin ang gusali at wasakin ang mga kuta. At sa maikling panahon, mukhang iyon nga ang mangyayari. Sa simula ng digmaan, sinalakay ng mga puwersang Ruso ang Ukraine sa 5 direksyon. Tinarget nila ang malalaking sentro ng lungsod tulad ng Kiev at mabilis na nasakop ang malalawak na teritoryo. Nahirapang tumugon ang Ukraine dahil kinailangan nilang hatiin ang atensyon sa paglikas ng mas maraming tao, pagtatayo ng depensa sa mga estratehikong bayan at lungsod, at paglalaan ng limitadong yaman kung saan kinakailangan. Mukhang tama ang direksyon ng Russia para makuha ang gusto nito. At pinakita ng malaking fleet ng tangke ang halaga nito. Habang nasakop ng mga puwersa ng bansa
ang bawat isang milya kwadrado ng lupa. Ngunit pagsapit ng pagtatapos ng tagsibol ng 2022, nagbago ang lahat. Hindi lang bumagal ang Russia, kundi huminto pa at sa ilang lugar, umatras pa ang kanilang puwersa. Muling nabawi ng mga Ukrainyano ang mga nasakop na lupa at biglang napaatras ang hukbo ng Kremlin. Napilitang magbago mula sa malakihang operasyon ng labanan patungo sa mas maliliit na puwersa ng pagsalakay. Umatras ito mula sa hilagang bahagi sa paligid ng Kiev at Sumy Oblast at mas itinuon ang kanilang pagsisikap sa mga silangang rehiyon. Dumami ang pagkalugi nila habang pinasabog ng matatapang na tagapagtanggol ng Ukraine ang mga tangke nilang sinasabing hindi matatalo at masisira. Ilang taon na ang lumipas mula noon. Ngunit hindi pa rin natagpuan ng Russia ang paraan para bumalik sa mga naunang epektibong taktika. Patuloy itong umaasa sa maliliit na infantry na kadalasan ay walang sapat na armor. Sinisikap nilang makuha ang teritoryo at mga layunin, imbes na salakayin at lampasan ang kalaban gamit ang malalaking armor divisions at dominanteng pormasyon ng tangke. Isinulat ng veteranong sundalo ng United States Army na si Brian Powers ang pagsusuri sa pagbabagong estratehiya at inilathala ito sa opisyal na website ng United States Army. Sa pagsusuri ni Power, binanggit niya ang mga dahilan ng paglipat ng Russia sa mas maliit at karamihang dismounted na opensiba ng infantry, kabilang ang mabilis na pag-usbong ng unmanned aerial systems sa labanan sa Ukraine na lubos na nagbago sa takbo ng labanan at naging dahilan para muling pag-isipan ng magkabilang panig ang kanilang mga taktika. Binanggit din niya na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nakapagtipon ng malaking puwersa ang Russia at makapagsagawa ng malaking opensiba sa mahahalagang lugar sa harapan. Dahil sa simpleng dahilan na nakaranas ito ng matinding at malawakang pagkawala ng main battle tank at armored vehicle sa buong labanan. Sa ngayon, hindi pa natin tiyak kung ilan talaga ang mga tangke na nasira o nawasak, pero malinaw na umaabot ito sa libo-libo. Halimbawa, ang Open Source Intelligence Analysis Group na OIRYX ay nagulat ng mahigit 4,300 na napatunayang nasirang tangke ng Russia sa Ukraine mula nang magsimula ang pananakop. Kasama pa ang mahigit 8,000 at 700 na armored at infantry fighting vehicles. Kung isa sa alang-alang natin iyon, ayon sa International Institute for Strategic Studies, 2,021 military balance ang Russia ay may humigit kumulang 2,800 hanggang 3,300 at 30 na operational na tangke sa simula ng digmaan. Ibig sabihin, nawala na nila hanggang 143% ng kabuang operational task force nila. Ayon kay Powers, ito ang pinakamalaking pagkawala ng armored vehicles ng Russia mula ikalawang digmaang pandaigdig at mas mataas pa ang kabuang bilang ng mga nawalang armored vehicles kumpara sa lahat ng nawala sa mga labanan mula 1,900 at 46 hanggang 2,022 kung saan lumahok ang Russia o ang nauna nitong bansa, ang Soviet Union. Iyan ay isang kapansin-pansing nakakabahalang estadistika at sinusuportahan ito ng matitibay na datos. Sa digmaan ng Soviet-Afghanistan, halimbawa, na nagsimula noong 1970 at 79 at tumagal hanggang dekada 80, tinatayang 147 embeds ang nawala sa Soviet Union. 6 lang ang nawala sa kanila sa digmaan ng Russia-Moldova noong 1972, 172 pa sa unang digmaang Chechen at 23 sa ikalawang digmaang Chechen. 4 naman sa digmaang Russo-Georgia at tinatayang 100 pa sa digmaan sa Donbas, kaya ang kabuang bilang ay nasa 600 at 65 kabuang tangke na nawala mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig hanggang bago ang pananakop sa Ukraine. Maliit lang ito sa mga naitalang pagkalugi mula 2022 at may ulat pang mas maraming tangke ang nawala sa Russia. Halimbawa, ayon sa pangkalahatang kawani ng sandatahang lakas ng Ukraine, sinasabi nilang halos 10,000 tangke at mahigit 20,000 armored fighting vehicles na ang kanilang nasira o nasamsam. Maaaring pinalabis ang mga bilang na ito sa ilang antas, ngunit nagkakaisa ang maraming independenteng open source intelligence groups, mga organisasyon
at mga analyst na libo-libong tangke ng Russia ang napinsala at napatigil ng mga drone, mina, missile, at iba pang sandatang kontratangke ng Ukraine. Dahil nagpapatuloy ang digmaan at walang malinaw na wakas, umaabot na tayo sa puntong halos nauubusan ng kagamitan ang Russia. Pagdating sa mga tangke, ayon sa mga kamakailang ulat mula sa open source intelligence, mas mababa sa 3,000 tangke na lang ang nakaimbak ngayon sa bansa. Mahigit kalahati sa mga ito ay nasa hindi magandang kondisyon, mas mababa sa isang kapat ang maaaring ituring na magagamit sa makabagong kondisyon ng labanan. At karamihan sa mga ito ay luma at lipas na ang modelo na mas mababa pa sa 100, ang mga medyo makabagong T-80 MBTs. Ipinapakita nito kung gaano ka-dependent ang Russia sa mga tangke nitong naimbak mula Soviet era. Madalas makita ang kanilang puwersa na hinihila ang mga lumang tangke mula sa maalikabok na imbakan para palitan ang mga nasira. Minsan ay ginagamit nila ang mga tangke na 50, 60 o higit pa sa 70 taon na ang tanda, tulad ng T-54 at T-55 na unang ginamit noong huling bahagi ng 1900 at 40. Matagal nang pinagtatalunan ng mga eksperto kung paano at bakit ito nangyari. Sa totoo lang, wala talagang isang dahilan kung bakit malaki ang pagkawala ng mga tangke ng Rusya. Sa halip, ito ay maraming salik na nagsama-sama at nagdulot ng magulong sitwasyon. Pinulbos nito ang puwersa ng Kremlin at iniwang halos walang armor ang mga sumasalakay na sundalong Ruso. Ang labis na kumpiyansa at arogansya ng Rusya sa simula ng digmaan ang dahilan ng pagkatalo nila sa mga sumunod na laban. Nang magsimula ang digmaan, inakala ng marami sa Moscow na agad susuko ang Ukraine at kakaunti lang ang lalaban. Maraming mamamayang Ukrainian ang magwawagayway, magpapalakpakan, at magtatanggap sa mga tagapagpalaya ng Rusya sa kanilang mga lupain ng bukas palad. Dahil sa maling impormasyon mula sa Federal Security Service ng Rusya, Federal Security Service, naniwala ang mga leader ng Rusya na matatapos agad ang digmaan sa loob ng ilang araw. Bilang resulta, hindi nila ginugulan ng sapat na oras ang pagpaplano ng kanilang pananakop na may tamang antas ng eksaktong pagplano at estratehikong katalinuhan na nararapat dito. Akala nila sapat na ang mas malaki at malakas nilang puwersa para talunin ang kalaban at na ang bandila ng Rusya ay iwinagayway sa ibabaw ng mga kalsada ng Kiev sa loob lamang ng ilang linggo, kung hindi man araw. Ito, sa isang banda, ang naging dahilan kung bakit maraming tangke ang nasira sa mga unang yugto dahil sa halip na pumasok sa mga delikadong lugar sa mahigpit at organisadong pormasyon na may kasamang maraming sundalong infantry para samahan sila at pigilan ang mga posibleng pag-atake mula sa gilid o biglaang pagsalakay. Madalas na ipinapadala ang mga tangke ng Rusya sa walang saysay at hindi maayos na paraan na may kaunting taktikal na pangangasiwa. Dahil dito, maraming naipit at napabagsak ng mga sundalong Ukranyano. May mga ulat noong unang linggo na kahit sibilyan ay nakakakuha or umaatake ng tangke ng Rusya gamit ang Molotov cocktail at iba pang pansamantalang sandata. Hindi rin inakala ng Rusya na agad makakakuha ang Ukranya ng malaking tulong mula sa mga kaalyado nito sa simula ng labanan. Mabilis nagpadala ang United Kingdom at Estados Unidos ng mga sandatang kontratangke sa mga tagapagtanggol ng Kiev. Nagpadala ang United States ng humigit kumulang 5,000 Javelin na anti-tank missiles noong Abril 2020 at nagbigay naman ang United Kingdom ng mahigit 4,000 Next Generation Light Anti-Tank Weapons SOE-LORS pagsapit ng huling bahagi ng Marso ng parehong taon. Dinisenyo ang mga ito para tamaan ang mahinang bahagi ng armor ng tangke mula sa itaas. Kaya't madaling napatumba ng mga tropang Ukranyano ang mga tangke ng Russia gamit ang makapangyarihang rocket. Bukod sa armas mula kanluran, ginagamit din ng puwersang Ukranyano ang sariling anti-tank system tulad ng mina, misil at artilyerya. Sinusulit nila ang kalamangan sa teritoryo para mabigla ang tangke ng Russia at samantalahin ang taktikal na pagkakamali ng kalaban. Halos lahat ng tangke ng Russia na ipinadala sa Ukraine ay may kapansin-pansing depekto. Ang T-72 na matagal ng gulugod ng puwersang panlupa ng bansa ay maaring maraming positibong katangian. Magaan ito at medyo mura gawin
Pero may malaking depekto sa disenyo kaya tinawag ito ng ilang eksperto na tangke ng kamatayan. Kilalang kilala ito dahil sa automated na loading system na nangangailangan ng madaling access sa imbakan ng bala ng tangke para gumana ng epektibo. Dahil dito, madalas na nakaimbak ang mga bala ng TP-22 sa tore ng tangke. Isang tamang-tama na missile, rocket o drone strike sa tore na yon ay sapat para magliyab ang makina. Dahil dating republika ng Soviet ang Ukraine, sanay na sanay ang mga sundalo nito sa TP-22. Alam nila ang kahinaang ito, kaya naghahanap sila ng paraan para mapakinabangan ito. Bilang resulta, malaking porsyento ng mga tangke ng Russia na nawala ay mga version ng TP-22 tulad ng TP-22A at TP-22B. Tulad ng nabanggit, napilitan ang Russia na gumamit ng mas lumang tangke sa pagsalakay sa mga bayan, lungsod at posisyon ng Ukraine. Ang iba rito ay nagmula pa noong simula ng Cold War. Ibang-iba ang mundo noong ginawa ang mga tangkeng iyon. At hindi talaga sila dinisenyo para sa matitinding labanan ng ika-21 siglo. Dahil dito, naging patibong ng kamatayan ang karamihan sa mga lumang tangke para sa mga sundalong inatasang gamitin ang mga ito sa labanan. Ang T-62 halimbawa, na isang mahusay na tangke, noong panahon nito nang pumasok ito sa serbisyo noong 1960s, ay hindi na talaga akma para sa labanan sa 2020. Nag-post ang puwersa ng Ukraine ng mga video at larawan ng kanilang brigada na sumisira ng mga tangke gamit ang mina, drone, artilleriya at misil. Dahil hindi na magamit ang karamihan sa modernong tangke, kakaunti na lang ang opsyon ng Rusya kundi gamitin ang halos walang silbing mga relikya ng nakaraan. Sa kabilang banda, kahit ang pinakamodernong tangke ng Rusya ay hindi rin angkop sa Ukraine. Pero dahil sa ibang dahilan, ang T-14 Armata ay inirerekomenda ng mga opisyal ng Rusya bilang isa sa pinakamahusay na tangke na nagawa. Dapat sana ay isa itong hindi mapipigilan at hindi matitinag na puwersa na may pambihirang lakas ng apoy at mga makabagong teknolohiya, ngunit hindi pa ito nakikita sa Ukraine. Bakit? Ayon mismo sa mga opisyal ng Rusya, ito ay dahil masyadong mahal gawin ang tangke na ito. Ayaw ng bansa ilagay sa panganib ang maraming T-14 laban sa murang drone at sandata ng kanluran, lalo na't hirap na sila sa ekonomiya at lumulobong budget sa depensa. Isa pa sa tinatawag na makabagong battle tank ng Rusya ay ang T-72M. Kamakailan, inanunsyo ng bansa ang mas pinalakas na produksyon ng tangke na ito at naglabas ng record na dami ng bagong unit ang mga pabrika. Sa kabila nito, bihira pa rin umanong makita ng mga sundalong Ukranyano ang T-72M sa mga frontline at sa mga okupadong teritoryo. Pinaniniwala ang may kaugnayan ito sa alalahanin sa presyo ng mga tangke, na bawat isa ay mahigit $4 na milyong ang halaga. Nag-aalala rin ang Russia sa kanilang reputasyon sa militar na maaaring masira kung ide-deploy nila ang makabagong tangke at mapapatumba ito ng Ukraine. Sa huli, hindi mahalaga kung luma o bago ang tangke ng Russia dahil wala namang napatunayang kayang magbigay daan sa kanilang layuning militar o durugin ang depensa ng Ukraine. Laging pinapakita ng Ukraine na anumang ipanlaban ng Russia, natutugunan nila ito, kadalasan sa tulong ng mga drone. Ang digmaang ito, higit sa ibang labanan, ay pinamumunuan na ng mga drone. Lagi itong ginagamit ng Russia para bombahin ang mga bayan at lungsod ng Ukraine, pumapatay at nagpapasugat sa mga sibilyan, at sinasadyang sirain ang mga tirahan at infrastruktura. Madalas gamitin ng Ukraine ang lumalawak at mas mapanganib nitong drone army para sirain ang mahahalagang yaman militar ng Russia tulad ng mga tangke at armored na sasakyan. Halos nawawala ang malaking kalamangan ng Kremlin sa armor. Ngayon, umabot na ang digmaan sa yugto kung saan hindi lang nauubusan ng mga tangke ang Russia, kundi mas natatakot pa silang gamitin ang mga ito. Kaharap nila ang kalabang sanay sa pagsabog ng malalaki at matitibay na tangke, at walang ideya ang mga commander ng Kremlin kung paano ito haharapin. Tulad ng napansin ng mga makapangyarihan, halos napilitan na lang ang Russia na gamitin ang kanilang mga armor sa tinatawag niyang halos suicidal na mga pagsalakay sa harapan. Minsan,
2 sasakyan lang ang kasali at mga lumang tangke na nilagyan ng coke cages, pansamantalang armor at metal sa gilid o ibabaw ng sasakyan para maprotektahan laban sa first-person view drone attacks at mga drone na naguhulog ng pampasabog. Ipinaliwanag ng veteranong United States Army na nawawala na sa mga taktika ng Russia ang koordinadong galaw ng bihasang crew at pormasyon ng unit. Iniutos ng mga opisyal ng Kremlin na mabilis sumugod ang mga tropa sa posisyon ng Ukranya na madalas humahantong sa agarang kaguluhan. Habang tinawag ni Powers na bigo ang estratehiya ng Russia, napansin ng Center for Strategic and International Studies noong Nobyembre 2025 na patuloy namang inaangkop ng Russia ang kanilang taktika at sumusubok ng bagong paraan laban sa depensa ng Ukranya. Bagamat may pagbabago, iginiit ni Powers na matigas pa rin ang Kremlin sa kanilang hindi epektibong sistema at paulit-ulit na bigong pamamaraan. Ang hukbong Ruso ay malaki ang nababawas dahil hindi posibleng manalo o lumaban sa ganitong digmaan kung kulang sa armor. Mabagal ang progreso at kakaunti ang tagumpay dahil hindi natutupad ang mga layunin, dahil palaging mahihirapan ang mga sundalo na magawa ang kanilang mga tungkulin kapag wala silang mga tangke o kahit mga armored na sasakyan na susuporta sa kanila. Parang hindi pinapansin ng Rusya. Patuloy na inuubos ni Putin at mga komandante ang rekurso at tao sa giyera. Ngunit hindi nila nagamit ang malaking kalamangan noong simula ng digmaan. Ngayon, nasasayang ang oras at buhay sa walang kwentang pag-atake at misyon. Habang tumatagal, lalo itong hindi kayang panindigan. At dahil patuloy na nahihirapan ang Russia sa napakaraming ibang aspeto, siguradong iniisip ni Putin na sana ay mas naging epektibo ang paggamit niya ng kalamangan sa mga tangke noong nagsimula pa lang ang digmaan. Ngayon, alamin ang tungkol sa patuloy na problema ng Russia sa video na ito, na tinatalakay ang pagguho ng dating matatag na frontline ng Kremlin. Panoorin ang mas malalim na talakayan kung paano nagsimula ang endgame para kay Putin at sa Pangulo ng Russia. Naipit siya sa mahirap na sitwasyon, walang mapuntahan at puro paghihirap ang naghihintay. At sa huli, para siguradong hindi ka mahuhuli sa mga pinakabagong balita mula sa front lines ng Ukraine, mag-subscribe ka sa aming channel ngayon at i-on ang notifications para isa ka sa mga unang makakapanood ng aming mga ulat.